Mayroon akong isang katotohanang nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Isang katotohanang maaring baguhin ang paraan ng inyong pag-iisip tungkol sa kalusugan ng inyong katawan, lalo na ang kalusugan ng isang maliit na bahagi ng inyong anatomiya na kadalasang hindi pinag-uusapan sa pang-araw-araw na pakikipag-usap, ngunit napakahalaga sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan ng isang lalaki. Maraming kalalakihan sa buong mundo ang nagdurusa sa katahimikan dahil sa isang kondisyon na tinatawag nating benign prostatic hyperplasia o ang mas simpleng pagkakasabi nito, ang pagpapalaki ng prostate. Ito ay isang kondisyon na nakakaapekto sa malaking bahagi ng populasyon ng mga kalalakihan, lalo na sa mga nasa edad na 40 taon pataas, at ang epekto nito sa pang-araw-araw na buhay ay hindi biro. Ang hindi makatulog ng maayos dahil sa paulit-ulit na pagpunta sa banyo sa gabi, ang pagkakaroon ng mahirap na pag-ihi, ang pakiramdam na hindi kailanman nabubusog ang pantog kahit na matapos na mag-ihi, lahat ng ito ay karanasan na lubos na nakaapekto sa kalidad ng buhay ng isang tao. Ngunit ang nakamamangha ay ang katotohanan na ang kalikasan mismo ay nagbibigay sa atin ng mga simpleng sagot sa mga komplikadong problema ng ating katawan. Sa loob ng maraming taon ng pananaliksik sa larangan ng nutrisyon at medisina, ang mga siyentipiko at medical na eksperto ay natuklasan ng ilang mga pagkain, lalo na ang ilang uri ng mani o nuts, ay naglalaman ng mga sustansyang may malalim na positibong epekto sa kalusugan ng prostate. At sa video na ito, nais naming talakayin ang isa sa pinakakahangahangang natuklasan sa larangang ito ng siyentipikong pananaliksik. Isang uri ng mani lamang na maaari ninyong makita sa tindahan na maaring regular na kainin bilang bahagi ng isang malusog na dieta ay nagpapakita ng mga katangiyang makapagbabawas ng pamamaga at pagpapalaki ng prostate. Hindi ito isang mahiwagang lunas. Hindi ito isang haka-haka o sabi-sabing pangkatutubong lunas lamang, kundi isang bagay na sinusuportahan ng tunay na agham ng mga siyentipikong pananaliksit at ng malalim na pag-unawa sa pisyolohiya ng katawan ng tao. Bago tayo magsimula sa ating malalim na talakayan, nais ko munang tanungin kayo ng isang katanungang mahalaga para sa ating pag-aaral at kamalayan. Sa inyong karanasan o sa karanasan ng isang taong mahal ninyo sa buhay, naranasan na ba ninyo ang mga palatandaan ng pagkakaroon ng problema sa prostate, gaya ng madalas na pagpunta sa banyo sa gabi, o ang pakiramdam ng hindi kumpleto ang pag-ihi, o marahil ay isang kaibigan o kamag-anak na nagpunta sa doktor dahil sa ganitong uri ng problema? Ibinahagi ninyo ang inyong karanasan o kaalaman sa seksyon ng mga komento sa ibaba dahil ang inyong mga kwento at karanasan ay nakakatulong sa ating lahat na mas maunawaan ang kahalagahan ng paksa na ito at kung gaano karaming tao ang apektado ng kondisyong ito. Upang tunay na maunawaan kung bakit ang isang particular na mani ay nakakatulong sa kalusugan ng prostate, kailangan muna nating maglakbay sa loob ng katawan ng tao at alamin ang tungkol sa prostate mismo. Ang prostate ay isang maliit na glandula na eksklusibong makikita sa katawan ng mga kalalakihan. Ito ay matatagpuan sa ibaba ng pantog at nakapaligid sa bahagi ng pantubong, nagdadala ng ihi mula sa pantog palabas ng katawan na tinatawag nating urethra. Kung gagamitin natin ang isang simpleng paghahambing, ang prostate ay halos katulad ng laki ng isang walnut o mani pagdating sa bahagi nito. Bagaman ang eksaktong hugis at laki nito ay nag-iiba depende sa edad at kalusugan ng isang tao. Sa isang malusog na kabataan o maagang panahon ng pagkaadulto, ang prostate ay karaniwang may timbang na halos 20 hanggang 30 gramo, at ang laki nito ay katulad nga ng isang walnut. Ang pangunahing tungkulin ng prostate sa katawan ay nakakonekta sa sistema ng reproduksyon ng lalaki. Ang prostate ay gumagawa at naglalabas ng isang klase ng likido na nagbibigay ng sustansya at proteksyon sa mga selula ng reproduksyon ng lalaki. Ang likidong ito, na bahagi ng kabuuang seminal fluid, ay naglalaman ng iba't ibang uri ng enzima, mineral, at protina na mahalaga para sa kalusugan ng reproduksyon. Bukod dito, ang prostate ay may papel din sa proseso ng ejaculation, kung saan ang mga kalamnan ng prostate ay nagkokontrata
upang tulungan ang prosesong ito. Ngunit higit pa sa mga tungkulin nito sa reproduksyon, ang prostate ay isang glandula na nasa gitna ng isang komplikadong network ng mga nerbiyos, mga daluyan ng dugo, at mga hormone na nagsasaayos sa pagpapalaki at pagpapalit ng mga selula nito. At ito ang dahilan kung bakit ang prostate ay napakasensitibo sa mga pagbabago sa hormonal na kapaligiran ng katawan, pati na rin sa impluwensya ng nutrisyon at pamumuhay. Ang benign prostatic hyperplasia o BPH ay ang medikal na termino para sa isang kondisyon kung saan ang prostate ay lumalaki ng mas malaki kaysa normal. Ang salitang benign ay nagpapahiwatig na ang pagpapalaki na ito ay hindi cancer, at ang salitang hyperplasia ay nagpapahiwatig na ang pagpapalaki ay nangyayari dahil sa pagtaas ng bilang ng mga selula, hindi dahil sa mga selulang nagiging abnormal o mapanganib. Sa madaling salita, ang BPH ay isang kondisyon kung saan ang prostate ay lumalaki dahil sa pagdami ng mga normal na selula nito, at ang pangunahing problema ay ang mechanical na presyon na naidudulot ng lumaking prostate sa urethra na humahantong sa iba't ibang problema sa pag-ihi. Ang kondisyong ito ay laganap na totoo at napakaraming kalalakihan ang nakakaranas nito sa iba't ibang antas ng kalubaan. Sa mga pag-aaral na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang mga resulta ay nagpapakita na halos kalahati ng mga kalalakihan na nasa edad na 50 taon ay nagpapakita na ng ilang antas ng pagpapalaki ng prostate. Sa mga kalalakihang nasa 70 hanggang 80 taon ng edad, ang bilang na ito ay tumataas pa ng hanggang 70 hanggang 80%. Ibig sabihin, ang BPH ay hindi isang bihirang kondisyon o isang bagay na nakararanas lamang ng iilan. Ito ay halos isang katanggap-tanggap na bahagi ng proseso ng pagtanda para sa karamihan ng mga kalalakihan, kahit na hindi ito nangangahulugang dapat itong balewalain o tanggapin ng walang pagsisikap na maiwasan o mabigyan ng solusyon. Ang mga palatandaan at sintomas ng BPH ay maaring mag-iba mula sa isang tao patungo sa isa pa, ngunit ang mga pinakakaraniwan ay kinabibilangan ng mga sumusunod na karanasan. Una, ang madalas na pangangailangan na mag-ihi lalo na sa gabi na tinatawag sa medikal na termino na nocturia. Ito ay isang karanasan kung saan ang isang tao ay nagigising ng ilang beses sa gabi upang pumunta sa banyo na seryosong nakakagambala sa kalidad ng tulog at pahinga. Pangalawa, ang kahirapan sa pagsisimula ng pag-ihi kung saan ang isang tao ay kailangang mag-abala at magsikap bago magsimulang dumaloy ang ihi. Pangatlo, ang mahinang daloy ng ihi kung saan ang dating malakas at malinaw na daloy ay naging mahina at mapurol. Pang-apat, ang pakiramdam na hindi kumpleto ang pag-ihi kahit nakatatapos lamang, na nagbibigay ng patuloy na kagambalang muli ay kailangang lumabas agad. Panlima, ang pagpatak-patak ng ihi pagkatapos ng pag-ihi na tinatawag na post-void dribbling. At pang-anim, sa mas malubang mga kaso, maaring magkaroon ng ganap na hindi makapag-ihi na isang kondisyong nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Ang lahat ng mga sintomang ito ay nagmumula sa iisang pangunahing sanhi. Ang lumaking prostate ay nagpipiga sa urethra na nagpapahirap sa daloy ng ihi mula sa pantog palabas ng katawan. Isipin ninyo ang isang tubig na pinipigaan ng isang kamay sa gitna nito. Ang tubig ay patuloy na maaring dumaan, ngunit ang presyon ay nagiging mas mataas at ang daloy ay nagiging mas mahirap. Ganoon din ang nangyayari sa loob ng katawan kapag ang prostate ay lumaki ng labis. Ngayon, upang maunawaan kung bakit ang prostate ay lumalaki, kailangan nating talakayin ang papel ng mga hormone sa prosesong ito. Ang pangunahing hormonal na salik sa pag-unlad ng BPH ay ang testosterone at ang mga metabolito nito, lalo na ang isang hormone na tinatawag na dihydrotestosterone o DHT. Ang DHT ay isang mas aktibong anyo ng testosterone na ginagawa ng katawan sa pamamagitan ng isang prosesong kinasasangkutan ng isang enzyme na tinatawag na 5-alpha reductase. Ang enzyme na ito ay nagko-convert ng testosterone sa DHT at ang DHT ay nagtatali sa mga receptor ng mga selula ng prostate na nag-uudyok sa mga ito na dumami at lumaki. Sa mga kabataan at maagang panahon ng pagkaadulto ng isang lalaki, ang kabuuang balanse ng mga hormone sa katawan ay napapamahalaan ng maayos at ang prostate ay nananatiling normal ang laki. Ngunit habang tumatanda ang isang lalaki, ang ratio ng testosterone sa ibang hormone ay nagbabago. Ang antas ng testosterone ay unti-unting bumababa, ngunit ang antas ng estrogen at ang aktibidad ng 5-alpha reductase ay maaring tumaas o magbago sa paraang nagdudulot ng mas mataas na antas ng DHT sa mga tisyo ng prostate.
Ang resulta nito ay ang patuloy na pagpapasigla sa mga selula ng prostate na dumami at lumaki kahit na ang kabuuang antas ng testosterone sa dugo ay bumababa na. Bukod sa hormonal na mga salik, ang pamamaga o inflammation ay may mahalagang papel din sa pagpapaunlad ng BPH. Sa mga nakaraang taon, ang mga pananaliksik ay nagpapakita na ang patuloy na mababang antas ng pamamaga sa loob ng tissue ng prostate ay maaring mag-ambag sa pagpapalaki nito at sa pag-unlad ng mga sintomas ng BPH. Ang mga molekulang nagdudulot ng pamamaga, tulad ng mga cytokine at prostaglandin, ay nagpapasigla sa mga selula ng prostate na dumami at nagpapahirap sa natural na proseso ng apoptosis o ang natural na kamatayan ng mga selula na dapat sana ay nagpapanatili sa bilang ng mga selula sa isang malusog na antas. Ang pagkain at nutrisyon ay may direktang epekto sa mga prosesong ito. Ang ilang mga pagkain ay nagdudulot ng pamamaga sa katawan, habang ang iba ay may mga katangiang anti-inflammatory na nakakatulong sa pagkontrol ng pamamaga. At dito na pumapasok ang kahangahangang papel ng ilang uri ng mani o nuts sa kalusugan ng prostate. Ngunit bago nating talakayin ang tungkol sa particular na mani na binabanggit sa ating paksa ngayon, nais ko munang itaas ang isang mas malawak na pag-unawa sa papel ng nutrisyon sa kalusugan ng prostate sa pangkalahatan. Ang dieta ng isang tao ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang salik sa kalusugan ng prostate. Ang mga pag-aaral na sumusubaybay sa mga populasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagpapakita ng kapansin-pansing pagkakaiba sa mga rate ng BPH at iba pang mga kondisyon ng prostate sa pagitan ng mga populasyong sumusunod sa iba't ibang uri ng dieta. Halimbawa, ang mga populasyong kumakain ng maraming gulay, prutas at butil, at mababa ang kanilang pagkonsumo ng pulang karne at mga pagkaing mayaman sa saturated fat, ay nagpapakita ng mas mababang rate ng mga problema sa prostate kumpara sa mga populasyong sumusunod sa isang dieta na mayaman sa mga pagkaing ito. Ang mga sustansyang natuklasang may espesyal na kapakipakinabang na epekto sa kalusugan ng prostate ay kinabibilangan ng selenium, zinc, lycopene, omega-3 fatty acids, at iba't ibang uri ng antioxidant. Ang bawat isa sa mga sustansyang ito ay may natatanging paraan ng pagtulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng prostate at pagpigil sa mga kondisyon tulad ng BPH mula sa pag-unlad o paglala. At ngayon, dumating na tayo sa sentro ng ating talakayang ngayon, ang mani na may pinakakahangahangang epekto sa kalusugan ng prostate. Ang mani na ito ay tinatawag na Brazil nut o sa Pilipinas ay maaring kilala rin ito sa ilang mga lugar bilang isang uri ng malaking mani mula sa South America. Ang Brazil nut, na siyentipikong kilala bilang Bertholletia excelsa, ay isang mani na nagmumula sa mga puno na tumutubo sa mga tropikal na kagubatan ng South America, lalo na sa Brazil, Bolivia, at Peru. Ang mga punong ito ay kabilang sa mga pinakamatangkad at pinakamatanda sa buong Amazon rainforest. At ang kanilang mga bunga ay naglalaman ng mga mani na natatangi sa kanilang kahangahangang nutritional profile. Ang dahilan kung bakit ang Brazil nut ay espesyal sa konteksto ng kalusugan ng prostate ay ang kahangahangang konsentrasyon nito ng isang mineral na tinatawag na selenium. Ang selenium ay isang esensyal na trace mineral na nangangahulugang kailangan ng katawan sa maliit na dami, ngunit napakahalaga para sa maraming kritikal na proseso sa katawan. Ang isang Brazil nut lamang, na isang piraso lamang, ay naglalaman ng halos 90 hanggang 120 microgram ng selenium. Ito ay sapat na at maari pang higit sa kinakailangang araw-araw na paggamit ng selenium para sa isang malusog na adulto na nakatakda sa halos 60 hanggang 65 microgram bawat araw, ayon sa karamihan ng mga awtoridad sa nutrisyon. Upang maunawaan kung bakit ang selenium ay napakahalaga para sa kalusugan ng prostate, kailangan nating talakayin ang papel ng selenium sa mas malalim na antas ng siyentipikong pag-unawa. Ang selenium ay isang mahalagang bahagi ng ilang pangunahing enzyme sa katawan, lalo na ang mga tinatawag na selenoproteins. Ang mga enzyme na ito ay may napakahalaga at makapangyarihang mga gawain sa loob ng katawan. Una, ang selenium ay isang mahalagang bahagi ng glutathione peroxidase, isa sa pinakamalakas na antioxidant enzyme sa katawan ng tao. Ang glutathione peroxidase ay nagpoprotekta sa mga selula mula sa pinsala na dulot ng mga free radical at oxidative stress. Ang oxidative stress ay isang kondisyon kung saan ang mga damaging na molekula na tinatawag na reactive oxygen species
ay lumalagpas sa kakayahan ng katawan na neutralisahin ang mga ito, na humahantong sa pinsala sa DNA, protina, at mga lamad ng selula. Sa konteksto ng prostate, ang mataas na antas ng oxidative stress ay naugnay sa pag-unlad ng BPH at pati na rin sa iba pang mas seryosong kondisyon ng prostate. Ang sapat na selenium sa katawan ay nagpapalakas ng depensang antioxidant ng katawan at nakakatulong sa pagprotekta ng mga selula ng prostate mula sa oxidative na pinsala. Pangalawa, ang selenium ay may mahalagang papel sa regulasyon ng thyroid hormone na mahalaga rin sa pangkalahatang hormonal na balanse ng katawan, kasama na ang mga hormone na nakakaapekto sa kalusugan ng prostate. Ang maayos na paggana ng thyroid ay nakakatulong sa pagpapanatili ng metabolismo at hormonal na kapaligiran na nagpapababa ng panganib ng pagpapalaki ng prostate. Pangatlo, at ito ang isa sa pinakadirektang natuklasan ng pananaliksik. Ang selenium ay nagpapakita ng kakayahang magbagabag sa aktibidad ng 5-alpha reductase, ang enzyme na nagko-convert ng testosterone sa mas aktibong DHT. Sa pamamagitan ng pagbabago sa aktibidad ng enzyme na ito, ang selenium ay maaring makatulong sa pagbabago ng hormonal na kapaligiran sa loob ng prostate na nagpapababa ng pagpapasigla sa mga selula ng prostate na dumami at lumaki. Ito ay isang mekanismo na katulad ng paraan ng paggawa ng ilang mga gamot na ginagamit sa paggamot ng BPH tulad ng finasteride at tutasteride na gumagana sa pamamagitan ng pagpipigil sa aktibidad ng 5-alpha reductase. Pang-apat, ang selenium ay may anti-inflammatory na mga katangian na nakakatulong sa pagbabawas ng pamamaga sa loob ng tissue ng prostate. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng mga antas ng mga pro-inflammatory na molekula at sa pamamagitan ng pagpalakas ng mga anti-inflammatory na daan sa loob ng katawan, ang selenium ay nakakatulong sa paglikha ng isang mas malusob na kapaligiran para sa mga selula ng prostate na nagpapababa ng isa sa mga pangunahing salik na nag-aambag sa pag-unlad ng BPH. Bukod sa selenium, ang Brazil nuts ay naglalaman din ng maraming iba pang sustansyang kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng prostate at pangkalahatang kalusugan. Ang mga mani na ito ay mayaman sa zinc, isang mineral na mahalaga rin para sa kalusugan ng prostate. Ang zinc ay natural na naroroon sa mataas na konsentrasyon sa malusog na tissue ng prostate at ang kakulangan sa zinc ay nauugnay sa mga problema sa prostate. Ang zinc ay may papel sa regulasyon ng hormonal na aktibidad, sa immune function at sa pagkontrol ng pamamaga. Ang Brazil nuts ay naglalaman din ng magnesium, phosphorus, copper at manganese, lahat ng mga mineral na may mahalagang papel sa iba't ibang aspeto ng kalusugan ng katawan. Sila ay naglalaman din ng mga malusog na taba, lalo na ang monounsaturated at polyunsaturated fatty acids na nagbibigay ng energy at nakakatulong sa pagsipsip ng mga fat-soluble vitamins at antioxidants. Ang mataas na nilalaman ng vitamin E sa Brazil nuts ay isa ring kapansin-pansing katangian ng nutritional profile nito. Ang vitamin E ay isang makapangyarihang antioxidant na nagpoprotekta sa mga selula mula sa oxidative damage. Sa mga pag-aaral tungkol sa kalusugan ng prostate, ang vitamin E ay nagpapakita ng mga katangiang nakakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng prostate at sa pagbabawas ng pamamaga. Ngayon, upang mas maunawaan ang siyentipikong batayan ng mga pahayag na ito tungkol sa Brazil nuts at kalusugan ng prostate, talakayin natin ang ilang partikular na pag-aaral at pananaliksik na isinagawa sa larangang ito. Ang koneksyon sa pagitan ng selenium at kalusugan ng prostate ay isa sa mga pinakamalawak na pag-aralan na paksa sa larangang ito ng medikal na pananaliksik. Ang isa sa mga pinakamalaking at pinakasignifikanteng pag-aaral sa larangang ito ay ang Nutritional Prevention of Cancer Trial o NPC trial na isinagawa sa United States. Sa pag-aaral na ito, ang mga kalahok na tumanggap ng selenium supplementation ay nagpakita ng kapansin-pansing pagbabago sa iba't ibang aspeto ng kalusugan nila kaugnay ng prostate kumpara sa mga kalahok na hindi tumanggap ng selenium. Ang mga resulta ng pag-aaral na ito ay nagbigay ng malakas na siyentipikong suporta para sa papel ng selenium sa kalusugan ng prostate at nagbukas ng daan para sa karagdagang pananaliksik sa larangang ito. Ang isa pang mahalagang pag-aaral na dapat banggitin ay ang SELECT trial o Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial na isa rin sa mga pinakamalaking randomized controlled trials
na isinagawa upang suriin ang epekto ng selenium at vitamin E sa kalusugan ng prostate. Habang ang pag-aaral na ito ay pangunahing dinisenyo upang suriin ang mga epekto ng selenium at vitamin E sa pagpigil sa kanser ng prostate, ang mga resulta nito at ang mga aralin na natutunan mula rito ay nagbibigay din ng mahahalagang insights sa kung paano nagtatrabaho ang selenium sa konteksto ng kalusugan ng prostate sa mas malawak na paraan. Ang isang mahalagang aral na natutunan mula sa mga pag-aaral na ito ay ang katotohanan na ang antas ng selenium sa katawan ng isang tao bago ang supplementation ay isang mahalagang salik. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga tao na may mababang antas ng selenium sa katawan ay nakikinabang ng higit sa supplementation, habang ang mga taong mayroon ng sapat na antas ng selenium ay maaring hindi makita ang parehong antas ng benepisyo. Ito ay nagpapahiwatig na ang layunin ay ang pagpapanatili ng sapat na antas ng selenium sa katawan, hindi ang pagkuha ng labis na dami. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang regular na pagkain ng isang Brazil nut sa araw ay isang mas matalino at mas ligtas na diskarte kaysa sa pagkuha ng mataas na dosis na selenium supplements. Ang isang Brazil nut ay nagbibigay ng sapat na selenium upang matugunan ang pangangailangan ng katawan para sa mineral na ito nang hindi nag-aalala tungkol sa posibilidad ng pagkuha ng labis na dami ng selenium na tinatawag na selenium toxicity o selenosis na maaring mangyari kapag ang selenium intake ay naging labis na mataas. Ngayon, talakayin natin ng mas malalim ang mekanismo kung paano gumagawa ang selenium mula sa Brazil nuts sa loob ng katawan upang makatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng prostate. Kapag kinain ng isang tao ang isang Brazil nut, ang selenium na nilalaman nito ay nasa organikong anyo, partikular bilang isang amino acid na tinatawag na selenomethionine. Ang organikong anyo ng selenium na ito ay natatangi dahil ito ay napaka-bioavailable. Ibig sabihin, ang katawan ay maaring madaling sumipsip at gamitin ito. Ang bioavailability ng selenium mula sa Brazil nuts ay mas mataas kumpara sa maraming anyo ng selenium supplementation, na isang malaking kalamangan ng pagkain ng natural na pagkain kaysa sa pag-asa lamang sa mga supplement. Kapag nasipsip na ang selenium ng katawan, ito ay dinadala sa pamamagitan ng dugo patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan, kasama na ang prostate. Ang prostate, tulad ng nabanggit natin kanina, ay isa sa mga bahagi ng katawan na may pinakamataas na konsentrasyon ng zinc at iba pang mineral na mahalaga para sa paggana nito. Ang selenium ay gumaganap ng maraming papel sa loob ng tissue ng prostate. Ang isa sa mga pinaka-critical na papel ng selenium sa prostate ay ang pagsuporta sa glutathione peroxidase activity sa loob ng mga selula ng prostate. Ang enzyme na ito ay nagsisilbing isang mahalagang depensa laban sa mga free radical at oxidative stress na maaring makapinsala sa DNA ng mga selula ng prostate. Kapag ang DNA ng mga selula ng prostate ay napinsala ng oxidative stress, maaari itong humantong sa mga pagbabago sa gene expression, pagdami ng mga selula ng walang kontrol, at sa kalaunan ay maaring mag-ambag sa mga kondisyon tulad ng BPH o maseryosong mga kondisyon. Ang isa pang mahalagang papel ng selenium sa prostate ay ang impluensya nito sa proseso ng apoptosis o ang programmed cell death. Sa isang malusog na prostate, ang mga selula ay dumadaan sa isang ikot ng paglaki, paggana, at natural na pagkamatay na nagpapanatili sa bilang ng mga selula sa isang maayos at kontroladong antas. Ngunit sa mga kondisyon tulad ng BPH, ang prosesong ito ng apoptosis ay nababago at ang mga selula ay nagsisimulang mabuhay ng mas matagal kaysa normal na nagdudulot ng unti-unting pagtaas ng bilang ng mga selula at pagpapalaki ng prostate. Ang selenium ay nagpapakita ng kakayahang ibalik ang maayos na proseso ng apoptosis sa mga selula ng prostate na nakakatulong sa pagkontrol ng pagpapalaki ng prostate. Ang koneksyon sa pagitan ng selenium at ng DHT, ang pangunahing hormonal na salik sa BPH, ay isa rin sa mga pinakakahangahangang aspeto ng kasalukuyang pananaliksik sa larangang ito. Ang ilang pag-aaral ay nagpapakita na ang selenium ay maaring baguhin ang aktibidad ng 5-alpha reductase enzyme na nagpapababa ng conversion ng testosterone sa DHT. Sa pamamagitan ng pagbabago ng hormonal na kapaligiran sa loob ng prostate sa ganitong paraan, ang selenium ay maaring makatulong sa pagpigil sa pag-unlad at pagpapalala ng BPH. Bukod sa mga direktang epekto ng selenium sa loob ng prostate, ang mineral na ito ay may mga pangkalahatang epekto sa immune function at anti-inflammatory na mga daan ng katawan
na nakakatulong din sa kalusugan ng prostate. Ang patuloy na pamamaga sa loob ng prostate ay nauugnay sa pag-unlad ng BPH, at ang selenium ay nagpapalakas ng mga anti-inflammatory na mekanismo ng katawan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Kasama na ang pagpapalakas ng aktibidad ng mga immune cells na gumaganap ng papel sa pagkontrol ng pamamaga. Upang mas mailarawan ang mga konseptong ito, pag-usapan natin ang tungkol sa isang simpleng kwentong sumasaklaw sa karanasan ng isang tipikal na kalalakihan na nagsimulang maranasan ang mga sintomas ng BPH at natuklasan ang halaga ng pagbabago ng kanyang dieta. Isipin natin si Mang Jose, isang 50 taong gulang na kalalakihan mula sa probinsya na nagsimulang mapansin na siya ay nagigising ng 2 hanggang 3 beses sa gabi upang pumunta sa banyo. Sa simula, binaliwala niya ang palatandaang ito. Iniisip na ito ay dahil sa pagtagal ng gabi o sa pagkain ng maraming tubig sa hapon. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo at buwan, ang mga gabi ay naging mas mahirap, ang mga araw ay naging mas puno ng kaganapan ng pagpunta sa banyo, at ang kanyang kalidad ng buhay ay unti-unting nagbabago. Sa huli, nagpunta siya sa doktor, at pagkatapos ng pagsusuri, nalaman niya na ang kanyang prostate ay nagpapalaki na, isang kondisyon na karaniwan sa mga kalalakihang nasa kanyang edad. Ang kanyang doktor ay nagpaliwanag sa kanya tungkol sa BPH, tungkol sa mga salik na nag-aambag dito, at tungkol sa mga pagpipilian sa paggamot. Kasama sa mga rekomendasyon ng doktor ang mga pagbabago sa dieta at pamumuhay, at isa sa mga espesipikong rekomendasyon ay ang pagsasama ng mas maraming pagkaing mayaman sa selenium sa kanyang pang-araw-araw na dieta, kasama ng Brazil nuts. Sa loob ng ilang buwan na regular na pagkain ng isang Brazil nut sa araw, kasama ng iba pang mga pagbabago sa dieta at pamumuhay, si Mang Jose ay nagsimulang mapansin ang mga pagbabago sa kanyang mga sintomas. Ang mga gabi ay naging mas mahinahon, ang pag-ihi ay naging mas madali, at ang kalidad ng kanyang buhay ay unti-unting bumabalik sa dati. Ito ay hindi isang magical o instant na pagbabago, kundi isang gradual na pagpapabuti na nagpapakita ng kapangyarihan ng tamang nutrisyon sa suporta ng kalusugan ng prostate. Ang kwentong ito ni Mang Jose ay hindi lamang isang haka-haka, kundi isang representasyon ng karanasan ng maraming kalalakihan na natuklasan ang kapangyarihan ng pagbabago ng kanilang dieta sa pamamagitan ng pagsasama ng mga pagkaing mayaman sa selenium at iba pang sustansyang kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng prostate. At ang pinakakahanga-hangang bahagi ay ang pagiging simple ng solusyon. Isang Brazil nut sa araw, isang maliit na hakbang na may malalim na potensyal na epekto sa kalusugan ng prostate. Ngunit mahalaga na maunawaan natin na ang Brazil nuts ay hindi isang lunas sa lahat ng problema ng prostate at hindi dapat itong gamitin bilang kapalit ng medikal na konsultasyon at paggamot. Para sa mga taong nagdurusa na sa mga sintomas ng BPH o iba pang mga kondisyon ng prostate, ang tamang hakbang ay ang pagpunta sa isang doktor upang makakuha ng wastong diagnosis at rekomendasyon sa paggamot. Ang pagkain ng Brazil nuts ay maaring maging isang kapaki-pakinabang na karagdagan sa isang komprehensibong plano ng kalusugan, ngunit hindi ito nangangahulugang ito ay sapat na sa sarili nito. Sa ngayon, talakayin natin ang ilang mahalagang aspeto ng maayos na pag-unawa sa kalusugan ng prostate na kadalasang hindi na pag-uusapan ng sapat. Isa sa mga pinakakaraniwang maling kuro-kuro tungkol sa BPH ay ang paniniwala na ang kondisyong ito ay nangangahulugang ang isang tao ay meron o maaring magkaroon ng kanser ng prostate. Ito ay isang mahalagang paglilinaw na dapat gawin. Ang BPH ay isang benign na kondisyon, ibig sabihin, ito ay hindi kanser at hindi direktang nagdudulot ng kanser ng prostate. Ang dalawang kondisyon ay maaring mangyari ng sabay-sabay, ngunit ang isa ay hindi nagdudulot ng isa, at ang presensya ng BPH ay hindi nangangahulugang ang isang tao ay may mas mataas na panganib ng kanser ng prostate. Gayunpaman, mahalaga na ang mga kalalakihan ay regular na nagpapasuri para sa kalusugan ng kanilang prostate, lalo na habang sila ay tumatanda. Ang isang simpleng pagsusuri ng dugo na tinatawag na PSA test, na nagsusukat ng antas ng prostate-specific antigen sa dugo, ay maaring magbigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan ng prostate. Kasama ang digital rectal examination, ang mga pagsusuring ito ay nakakatulong sa mga doktor na makilala ang mga problema sa prostate sa maagang yugto,
nang ang mga ito ay pinaka-amenable sa paggamot. Ang pagpapabaya sa kalusugan ng prostate at ang pagwawalang bahala sa mga palatandaan ng mga problema ay isang karaniwang pattern sa maraming kalalakihan, at ito ay isang pattern na kailangang baguhin. Maraming kalalakihan ang nahihiyang pag-usapan ang mga problema sa kalusugan na may kaugnayan sa kanilang bahagi ng katawan, at ang hiya at kakulangan ng edukasyon ay kadalasang humahantong sa mga kondisyon na natuklasan ng huli na, nang ang mga ito ay mas mahirap ng gamutin o nang ang mga ito ay nagdulot na ng malaking epekto sa kalidad ng buhay ng isang tao. Kaya naman, ang pag-uusap tungkol sa mga paksang ito sa isang malinaw, siyentipiko at walang kahihiyang paraan ay napakahalaga. Kapag tinanggal natin ang stigma mula sa mga pag-uusap tungkol sa kalusugan ng prostate at ng sistema ng reproduksyon ng kalalakihan sa pangkalahatan, mas maraming kalalakihan ang magiging handa na maghanap ng medical na tulong kapag kailangan nila ito, at mas maraming mga buhay ang maaring mapabuti at maprotektahan. Bumalik tayo sa mas malalim na siyentipikong talakayan. Nais ko ring talakayin ang mga resulta ng iba't ibang mga klinikal na pag-aaral at epidemiological na pananaliksik na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng selenium intake at kalusugan ng prostate. Sa isang sistematikong pagsusuri ng maraming pag-aaral na inilatala sa mga peer-reviewed na medical na journal, ang mga mananaliksik ay natuklasan na ang mga populasyong may mas mataas na antas ng selenium sa kanilang katawan ay nagpapakita ng mas mababang panganib ng mga problema sa prostate. Ang mga pag-aaral na ito ay sumasaklaw sa iba't ibang kultura, heograpiya, at uri ng populasyon, na nagpapalakas ng argumento na ang koneksyon sa pagitan ng selenium at kalusugan ng prostate ay hindi isang kaso ng pag-uugnay na walang ugat, kundi isang tunay at makabuluhang koneksyon. Ang isa sa mga pinakakahangahangang aspeto ng kasalukuyang pananaliksik sa larangang ito ay ang natuklasan na ang selenium ay nagpapakita ng mga pagbabago sa gene expression sa loob ng mga selula ng prostate. Ang agham ng genomics at ng epigenetics ay nagbubukas ng bagong pag-unawa sa kung paano ang mga sustansya mula sa ating pagkain ay maaring direktang makipag-ugnayan sa ating mga gene at baguhin ang paraan ng pagpapahayag ng mga gene na ito. Ang selenium ay nagpapakita ng kakayahang baguhin ang ekspresyon ng ilang mga gene na may kaugnayan sa pagdami ng mga selula, apoptosis, at pamamaga sa loob ng prostate, na nagbibigay ng malalim na molecular na paliwanag sa mga klinikal na obserbasyon na nakikita sa mga pag-aaral ng populasyon. Ang koneksyon sa pagitan ng selenium at ng pagpapababa ng oxidative stress sa loob ng prostate ay isa sa mga pinakamaliwanag na mekanismo na nagpapaliwanag kung bakit ang Brazil nuts ay may kapaki-pakinabang na epekto sa kalusugan ng prostate. Ang prostate ay isang espesyal na organ pagdating sa oxidative stress dahil ito ay isang glandula na may mataas na metabolikong aktibidad at mataas na antas ng DNA synthesis at pagdami ng selula. Ang mga prosesong ito ay natural na nagdudulot ng produksyon ng mga reactive oxygen species bilang mga byproduct. At kung ang antioxidant na depensa ng prostate ay hindi sapat upang harapin ang mga ito, ang oxidative damage ay maaring mangyari. Ang selenium, sa pamamagitan ng pagsuporta sa glutathione peroxidase at iba pang selenoprotein enzymes, ay nagpapalakas ng kakayahan ng mga selula ng prostate na neutralisahin ang mga mapanganib na reactive oxygen species na ito. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng oxidative stress sa loob ng prostate, ang selenium ay nakakatulong sa pagpapanatili ng integridad ng DNA, sa pagpapanatili ng normal na senyales ng selula, at sa paglikha ng isang kapaligiran na hindi pabor sa hindi kontroladong pagdami ng mga selula. Ngayon, nais ko ring talakayin ang mga praktikal na aspeto ng pagsasama ng Brazil nuts sa inyong pang-araw-araw na dieta. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating talakayan dahil ang impormasyon ay walang halaga kung hindi ito matranslate sa praktikal na mga hakbang na maaring gawin ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Una, isasaalang-alang ang tamang dami ng pagkain ng Brazil nuts. Gaya ng nabanggit natin kanina, ang isang Brazil nut ay naglalaman ng halos 70 hanggang 120 microgram ng selenium na halos katumbas ng O kahit higit sa recommended daily intake ng selenium para sa mga adulto. Sa katunayan, ang ibang mga nutrisyonista at medical na profesional ay nagrereklamo na kahit 2 hanggang 3 Brazil nuts sa isang araw ay sapat na at ligtas para sa karamihan ng mga tao. Ngunit mahalaga na wag labis-labis sa pagkain ng Brazil nuts
dahil ang labis na selenium ay maaring maging nakakalason. Ang selenium toxicity o selenosis ay isang kondisyon na maaring mangyari kapag ang pagkain ng selenium ay masyadong mataas sa matagalang panahon. Ang mga sintomas ng selenium toxicity ay kinabibilangan ng pagkalugas ng buhok at kuko, amoy ng bawang sa hininga at ihi, pakiramdam ng pagkakasakit, at sa mas malubang mga kaso, maaring makaapekto sa neurological function. Para maiwasan ang kondisyong ito, ang rekomendasyon ng karamihan ng mga medical na awtoridad ay ang paghihigpit sa pagkain ng Brazil nuts sa hindi hihigit sa 2 hanggang 3 piraso sa isang araw para sa karamihan ng mga adulto, at ang mga taong may mga katanungan tungkol sa tamang dami para sa kanila ay dapat kumonsulta sa isang doktor o registered nutritionist. Ang pinakamagandang paraan upang isama ang Brazil nuts sa inyong dieta ay ang pag-iisip nito bilang isang regular na bahagi ng inyong pangkalahatang malusog na dieta, hindi bilang isang panggamot na kailangan ng malaking dami. Ang pagkain ng 1 hanggang 2 Brazil nuts bilang bahagi ng inyong umaga na merienda o bilang isang maliit na pagdaragdag sa inyong sampurado o oatmeal o bilang bahagi ng isang halo ng iba't ibang uri ng mani ay isang simpleng at masustansyayang paraan upang tiyaking nakakatanggap ang inyong katawan ng sapat na selenium araw-araw. Mahalaga ring pag-usapan ang tungkol sa iba pang mga sustansya na naglalaman ng Brazil nuts at kung paano ang mga ito ay nakikinabang sa kalusugan ng prostate at ng katawan sa pangkalahatan. Bukod sa selenium, ang Brazil nuts ay isang magandang pinagkukunan ng magnesium, isang mineral na mahalaga para sa daan-daang enzymatic reaction sa katawan, kasama na ang mga nakakatulong sa regulasyon ng asukal sa dugo, sa kalusugan ng puso, at sa paggana ng kalamnan at nerbiyos. Ang mataas na antas ng magnesium sa Brazil nuts ay nagdudulot ng karagdagang benepisyo sa pangkalahatang kalusugan ng isang tao.